Yon, panibagong araw, panibagong buhay. Kaya na din naman mga kamamaw. Today is camping day. So ngayon, Welcome, Kamama Vlogs! Let's celebrate! magpe-prepare tayo muna ng mga gamit natin. So, nasa office pa si Mrs. Si Jacob ay kakahatid ko pa lang sa daycare. So, this is the time for me na ako na mag-aayos. So, ako ang lahat. Ako ang nakatoka sa lahat dahil busy sila. At susundin ko na lang sila mamaya and then magpalitan na siguro ng damit si Mrs. And then aalis na kami dahil pupunta tayo ngayon sa Blackstrap. So, it takes like 40 to 50 minutes ang biyahe bago tayo makarating doon. So nakapagpa-reserve na tayo. Actually pwede naman ng 2 o'clock na, kaso nga lang may pasok na si Mrs. So medyo hapon na tayo o gabi na tayo makakarating doon. Pero huwag kayong mag-alala mga kamamo, maliwanag pa naman pag mga ganong oras. Like kung alas 7 tayo dumating doon, makapag-set up tayo ng ating mga ng tent natin, ng temporary shelter natin, and then syempre magluluto rin tayo doon. So ngayon, bala ko, kakarosh ko muna tong sasakyan. At the same time, ipupull tank na natin ang ating sasakyan para sigurado mamaya pag ko sa kanila, kumbaga ba yung i-maximize ko yung oras ko. So pag uwi ko, ayusin ko na lahat ng mga gamit natin sa pang-camping. Actually, hindi ko pa naayos talaga na literal na magkakasama yung dito yung mga gagamitin na mga gamit sa para sa pag-assemble ng tent. Nandito yung sa mga pagkain, pati yung cooler. Ay, shoutout pala kay Kuya Ariel Diagay. Pinahira muna ako ng cooler dahil nga kumbaga ba yung budget natin is naging medyo nabitin na konti. So may mga nakita naman tayong cooler dun sa sa Walmart, kaso nga lang sa ngayon ay hindi kinaya ng budget dahil nga ito na yung camping day. So sabi ko nga sa inyo, as a first time camper, every time na magka-camping tayo, kumbaga doon na lang natin idadagdag yung mga kulang. Mas maganda kasi the more na ma-experience nating mag-camping, the more na mas malalaman natin kung ano may mga dapat nating idagdag sa ating pagka-camping. Yan, okay na. Ano lang, sako lang talaga. Kumbaga ba ko na lang, hinugasan ko lang ng konti dahil ilo-long drive natin para kahit paano medyo maganda-ganda ng itsura yung sasakyan natin. Yan pala mga kamamo, ko pala tayo ng yelo. Ito, isa lang para may pangano tayo. Pero may mga yelo na akong ginawa, nilagay ko sa ziplock doon sa freezer namin. Ito para sa drinks natin, mamaya para may pang-refresh tayo. Dalawa na kinuha ko kasi mas mura pag dalawa. Iyon, full tank na. So ang binayaran natin is $99 para ma-full tank natin tong truck natin. Ay, dumaan ako sa Dolorama dahil wala pala kaming salt and pepper shaker. So nakakita rin ako panusok ng sausage natin. Para mamaya pa nag-bonfire tayo, tigisa kami ni Mrs. Hawak namin habang iniihaw namin yung yung sausage. Sa wakas, naayos ko na lahat, tatapos ko na nailagay ko na ako sa mga tamang lagayan ba yung mga para mamaya pagdating natin sa camping site, alam ko na kung saan huhugutin yung mga dapat bang hugutin. Naaral ko na paano gamitin yung butane. Ayun, dala din natin yung lamesa nating portable na lamesa, which is dalawa yung lamesa natin. Itong lamesa na ito is yung kakain tayo. Meron tayong lamesa dito mga kamamo na nabili before. Saan ba? Naipit ata. Ito. Yan, lamesa natin na yung nakaraang tinupi-tupi ko pa. Nandito na siya. Tapos nagdala ako ng 3 upuan. So, 2 camouflage, tsaka yung blue is yung upuan ni Jacob. Meron din tayong extrang sapin. Yan, bumili ako nito yung foil na parang foil kulay silver siya. Pang sahig pagkapatong ng tent, ito yung nasa ibabaw ng tent. Dahil meron akong kinuwang mga boxes sa trabaho, humingi ako para ilalagay ko sa ilalim pag in-assemble natin yung tent. So, ayun, nandito na rin yung mga pole. Ayun, mga pole yan. Tapos yung tent natin, ayan. Ano pa ba ang nandito?
So ayan, magdadala rin na lang ako ng dalawang una na yan. Una namin ni Mrs. Dala tayong uling. So syempre hindi mawawala yung ano, dinala ko na para sigurado yung mga ano ko, mga tag dito, toolbox ko. Ay nagdala akong toolbox ko sa aling gamitin. Dala ko extension cord. Yan, extension cord. Meron na yan. Ito pang ano ni Jacob sa sasakyan para di mainip pang cellphone niya. So ano pa bang nakalimutan natin ay sakto pala ito, extension. Ayan, dala tayong extension. So yung kompleto na yan, electric fan. Wala lang tayong heater kasi na-advise naman sa atin ni Kelly, yung kapitbahay natin, na hindi naman kailangan ng heater sa gabi as long as meron kang blanket. Sa daming blanket namin dalawang blanket na to, tapos may parang banig pa kami nabili may parang banig pa kami nabili. Ayan. And then in-advise din sa amin ng mga tropa magdala ng ganito, yung ano, mas maganda daw pang taboy ng lamok, yung box ng ng itlog. So far, ayan ang dala namin gamit lahat nila Mrs. for today. Ayan na lahat. So yung etong carpet na to, dadaling ko yan, tsaka magdadala ko ng kulungan pagkasama tong mga makukulit na yan. Sa ngayon hindi kasi kasama sila Hindi mawawala tong cooler natin. And salamat, shoutout ulit kay Kuya Ariel. Ilagay ko na yung mga yan, yung mga cold natin. Nasa ilalim na yung karne. Yung karne. Tapos itlog. Yan, syempre pang breakfast natin yan. Naglala rin kami ng konting drinks. Konti lang yan. Ito, nilagay ko to. Kasi syempre yung gulay, lalo na yung sibuyas, pag hindi mo naman naubos, ayun, paglalagyan tayo. Yan, dahil tayong cheese, yogurt, tsaka Yakult ni Jacob, pineapple juice, syempre tubig. So nagdala rin tayong yelo. Meron din ako yelo dyan sa ilalim na ginawa ko sa rep namin para kahit pa paano yung lamig ba, hindi basta-basta mawala sa cooler natin. Wala yung charger nitong pang vlog natin, kailangan may extra tayong charger na magamit para sakaling kasi may kuryente naman doon. Dinala ko na rin yung kikay kit ko, ay may laman niya na sabon, deodorant, tapos face cream, and then shampoo, toothbrush, toothpaste, ay nandito sa loob. So ngayon, ang kulang ko na lang ay yung susuot ko, yung damit ko. So bala ko magdadala rin ako ng jacket kasi sakaling umulan, meron tayo parang kapote, di ba? So ngayon na ako ng aking damit dahil yung kila Mrs. ay iayos na nila kahapon pa. Ito na lang kaserola na to dinala ko para siguradong hindi masyado malaki pero magkakasya yung lulutuin ko. Ito din pala tong lumabas ako dito kanina kasi nga gagamitin ko yan. Ayan, yung mga solar lights natin, chinarge ko na siya para mamayang gabi aesthetic ang itsura ng natin, setup ng tent natin. Sana wag ko makalimutan, pinakalimutan ko, hindi natin magagamit.
Ayun mga kamamaw, nagkasya naman. So, yung mga damit doon na lang sa loob ng sasakyan. And then mamaya, pagre-ready na ako, sunduin ko na sila. And then let's go na sa camping site. 1 hour later. Shoutout pala kay Jobel Olay Lopez. Ayan, kaklase ko siya ng 3rd year high school. And shoutout sa iyo. And then, shoutout din sa mga kaklase ko ng Trimo Labi. Ayan, ng advisor namin si Madam Vilma Concepcion. And shoutout po sa inyo and belated happy birthday Francisco Felipe. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood palagi. God bless you all. Sunduin na natin si Baby Jacob. Excited na ba kayo mga kamamaw? Siyempre, excited na rin ako. Ay mga kamamaw, nasundo ko na si Jacob. Si Mrs. naman susunduin ko. Pero bago ko siya sinundo, pinasok ko na yung mga ayun gamit. Grabe, iniisip ko paano kung kasama namin yung mga aso, paano kami magkakasya. Itong unang camping pa lang namin, siksika na. Napapaisip tuloy ako. Paano kaya pagkasama pa si Bless tsaka yung dalawang aso, paano magkakasya dito sa camping. So we'll see sa mga susunod na camping. Pero for now, ang isipin ko muna ay yung mangyayari ngayon. So ngayon, sundin ko na si Mrs. And then, diretso na kami sa Blackstrap Provincial Park. Malamang ito na, magagamit na itong ibabaw pala. Pwede ko palang ilagay dyan yung mga ibang pang-camping natin. Para halos lahat ng gamit mapunta na lahat doon. Tapos tao na lang tsaka mga dogs na lang ang magiging laman na itong ating sasakyan. Yan, 33 minutes para makarating tayo sa Blackstrap. Dito na tayo mga kamamaw. Hello, hi. Actually, we have reservation for today. Perfect. Did you buy a park pass? Oh, I don't have that one because this is our first time. That's okay. Yeah. How many nights were you staying? Actually, just one night. Perfect. So that means you just need an $11 park pass to get past. Okay, yeah. Basta yung bag ko. Give me 1 second. Come again? Just on card? Yes. Yeah. Do you know what campsite you're in? Oh, actually... Oh, give me 1 second. They said 205 site cabin. Perfect. Yeah. So to get there, you're just following this highway as long as you can. What's going to happen is the highway's going to turn into a grid road. Right before it turns into that grid, you're going to want to make a right turn to stay on the highway. And then Oh, just straight away. Yes, yeah, straight. and then follow that highway all the way down, and 205 will be I believe it's the first, like once you get around the corner in the campground, it'll be the first one on your left, but it Yeah. does go in numerical order. So you'll Yeah. Just one question. Yeah. Actually, we're here until 12 o'clock tomorrow, right? Just wondering, is there any chances we can stay a little bit longer? You can absolutely stay till the end of the day tomorrow. It's free park entry day tomorrow, so you're welcome to stay the whole day without buying another park pass. Oh, I see. You have to be out of your campsite by noon. That 12 o'clock? Yeah. That's what I'm asking. Can we stay like, Oh, you can't- we can pay or no? On our place, if I can stay like 3 more hours, but I can pay extra.
Let me look and I can tell you. It's just if someone else is checking in, then you won't be able to. No, unfortunately, someone is checking into that site Okay. right after. Yeah, sure. So we need to get there like 12 o'clock. We need to be out at 12 o'clock. Yeah, you'll have to be able to. Okay, okay. Ano ko na ano. Ganda na sa sakay mo. So ayun mga kamamaw, nandito na kami sa 205 Kevin Mish Shed. So sa pwesto namin mga kamamaw, merong playground. Ayan o. May playground si Jacob. Tapos ayan, malapit kami sa lake. So meron din kaming upuan. May libre siyang upuan, may ihawan. And then ito mismo yung nakikita niyo sa paligid sa may harapan ng sasakyan ko. Dito kami pwedeng magtayo ng tent. So syempre, hindi mawawala, meron kaming plug-in. Pwede kami magsaksak ng kuryente. Ayan. So, for first time camper dito sa Canada, and then syempre hindi lang naman sa Canada, in my rest of my life, ito yung pakaramdam pala ganito. Ayan. Kaya nagtanong-tanong din ako, buti na lang may katabi kaming mga camper dito. Nagtanong kami, paano ba ang gagawin? So ngayon, ang hanapin na lang namin banyo, medyo malayo ng konti, which is okay naman dahil kahit paano hindi masyado mano yung amoy. So ngayon, mag-aayos na kami. Kasi kailangan na namin mag-setup at kami magluluto pa, marami pa kaming gagawin. Ayusin ko na muna yung sasakyan, pipili ako ng perfect spot sa sasakyan natin para maitayo na natin tent. Bago muna tayo mag-setup, magsisiyar muna ako. Na-pressure ako dun ah. Yung mga dinaanan namin, medyo matatarik na makikitid yung kalsada. So ngayon ito pala may parkingan pala dyan, pero mas pinili namin katabi namin yung sasakyan namin. So ayun yung pwesto namin. Malilim mga kamamaw. Yan, pagkatapos ko mag CR, set up na tayo ng tent natin. Ito tayo sa loob ng CR. So i-check ko. Yan, showeran yan oh. Showeran. Maluwag. Tsaka malinis. Maaliwalas yung loob. Silipin ko muna yung bago magtakip silim. Alam ko naman paano ikabit yung tent eh. Tsaka paano, pagkatapos naman ng kabit ng tent, magluluto na tayo, di ba? So, sasamantalain ko muna habang may maganda pa yung sinag ng araw. Silipin natin yung Wow, mga kamamo, grabe. Sarap ng pwesto, ang ganda ng pwesto na pili namin. Yan o. So no pets allowed ng magsiswimming dito. Ganda ng pwesto. Syempre, yung vlog na to is pinagandaan natin para sa mga manonood, sa mga subscriber natin, at saka sa mga aspiring campers. Lalo na dito sa Canada. Ganda o. May mga dala silang mga boating boat. Oh, sarap ang ligo dito bukas. Tatampisaw natin si Jacob. Ayun na, may mga nag-aano dyan. Ang kabangka sila. Wow. Bakasyonistang datingan natin ah. Hindi tayo makapagsimula eh. So ngayon ang unang kukunin ko muna is vacuum. Vacuum or blower. Or is it? Para doon sa lamesa. Blower ko muna para mailagyan natin natin. Yung natin hindi kaya ng vacuum natin, ng blower natin yung dumi ng lamesa. Ko na lang, walisin ko na lang. Puti na lang itong pang winter natin ay hindi ko tinanggal sa sasakyan. Kung hindi, wala tayong gagamitin. Ayan. So ngayon, nag-iisip kami ni Mrs. kung lalatag pa ba namin lamesa ang dala namin, hindi na siguro. Dito na lang kami.
malaking tulong to ano, yung karton. Ayun, shoutout kay JR Gregorio, bilhin niya tayong karton. Mga pole. Des, di tayo mahirapan masyado ngayon. Sayang wala tayong magandang videographer eh. Mas maganda sana video no, kung may nagbibideo sa atin eh. Kaya pagtyagaan nyo na yung mga nagagawa nating video, lalo pag ako lang ang kumikilos. Hindi kasi biro din ang ano eh. Kailangan natin mga may wagang ano eh. Presko eh. Nakaka-excite mamaya ng paligid. Ito na yung pinaka-isa, yung pinaka-dulo para maano na natin. Kailangan nakaangat. Ito yung sinasabing pinaka ano eh, pinaka-mahirap anahin. Ito yung pinaka-mahirap, yung pinaka-huli, yung kahuli-hulihan. Yun, okay na. So, stand na lang. Buso, sumakto kasi yung pwesto namin. May palaruan doon sa gilid. Ayun o, malapit na, tatayo na siya. Konti na lang. Jacob. Jacob, here. Look. Hey. Naku, tanggalin mo. Masok na sa loob. Hello. Hello ka, hello. Hi. O, hello ka. Hi. Ulit. Imbes na 20 minutes, ang oras yung tenta. Yan. Sabi mo, how are you? Hello ka, hello. Hello po. Ayan na si Baby Jacob na malikot. Pagod na ako, Besh. Pagod na, di pa Na yung ano ko. ayos na, sulit ang kain natin mamaya, no? Ito na. Nagutom na yung bossing. Time check. Ano ng oras? Teka, alas 8 na yata. Meron na. Time check, 7:30. 7:30. Oo. Magluluto pa siya. May cooking show pa tayo mga kamama, huwag kayong mainip. May cooking show tayo. So ayun, kakabit ko na yung mga carabiner at yung peg. Bakali pa rin. Okay. Ayan, peg na natin. Pag natayo naman na to, papasok na lang namin lahat ng gamit namin sa loob. Sa pag natayo na. Oo, dyan na kayo sa loob. So itong nakaano dyan, ayos siya bumaon mga kamamaw. So gagamitan natin siya ng peg. Buti na lang may martilyo tayo.
Talagang sasahid siya sa lupa. Yan. Okay na. Pasok muna tayo. Yan. Kabit na siya, oh. Okay na. Wow! Ang mamaya pag natulog. So, kailangan talaga ng sapin dahil yung sahig. May karton naman to, pero syempre kailangan may ano pa rin. Yung sa flooring niya. Kasi ang nangyayari, patigas, pasakit, yung mga batuti. And bukod dun sa peg niya, o sa ano niya, gawa pa tayo ng ibang, ano, tali pa natin. Para kahit paano mas matibay siya. Gawa lang tayo ng konting ano. Opya. So martelyo natin. Para at least kahit humahangin pa, may ano tayo. Ayan o, di ba? Pansin nyo. Mas batak. Mas batak ang ano natin. Malaking bagay, may mga extra kang tali, lalo pag mga ganitong ano, ayun o, di ba? Mas matibay. Alang, mother, kailangan ko ng katulong sa babong. Wait lang, ayun, mabilis lang. 2, 3. Di ba? Oh, nakasilip ako sa bintana. Yeah, sige, strap mo na yung iba. Ayun, lagay pala tayo mga ilaw. Nagbo-bonfire na to yung mga kapitbahay namin. Matala kami, di pa kami tapos mag-setup ng mga ano. Ito, wala pang naluluto. Ay, nako. Daan natin mga ilaw natin. Ano to, oh? Tingnan mo, oh, look. Bukas natin. Medyo malamok na. Dali lang. Ilaw. Kaya nga na ano ko eh. Lagyan natin ilaw yung loob. Ano ba ilaw natin? 3. Meron pa tayong ano eh. Flashlight. Flashlight tuloy. Yung parang Christmas lights. Pasok ko muna sa loob. Sabit natin ilaw dito. Yan. Maganda. Dito muna isa, no? Yan muna natin dito. Laruin na lang natin mamaya, mga kamamaw, yung ano, yung diskarte ng Christmas light. Kasi sa labas kaya ano siya. Teka muna. Ano ko muna yung kama? Pag naano ko yung kama, si Mrs. na ang bahala. Ay, may ano doon na nakabukas sa zipper, oh. Baka ano, labasan ng ano. Labasan ng... Yung kuryente. Nang sa kuryente, ng cord. Kaso medyo baliktad yung pagkakabit namin dito yung saksakan eh. So tulungan ko muna siya dito sa kama. Pag napump ko na, makakapag ano tayo. Ready na tayo sa pagluluto. Pwede pa kuha ng cordon? Di saksakata to? Saan? Hindi. Di cord to. Ay, di baterya. Battery pala ng matindi yung ano ngayon. 4 na baterya pala kailangan noon. Eh kaso ang dala namin, may baterya kaming dala, yung malakihan, kaso 2 lang. Di ko binili yung 4 at ginamit ko nga lang kasi yung baterya ngayon para sa panghangin ng pang-ihaw. Pwedeng makuha yung dati, yung kanina mga ano, yung mismong ano niya, pambomba niya. Para makita natin kung kaparehas ba. Medyo malamok na mga kamamaw. Gumagana mga kamamaw. Tingnan natin. Swerte mo pag nahanginan. Kubutin na lang, dinala ko yung ano ko, blower ko. Ayan, effective. Malaking tulong mga kamamaw to. Kaya pinapabayaan sa taas eh. Talagang, buti na lang Boy Scout ako. Wow! Salamat, Pantik! Nagkahangin ang kama namin. Matutulog na ako. Bukas na lang tayo magluto. Yan mga kamamaw, set up ko na yung upuan. Ganda ng upuan ni Jacob eh. Ganda. Pork trail.
Kaya apply mo yung mga napapanood mo. Ganda na ito, leather ano. Leather seat. Isa na lang. Ganun siya talaga kahigpit. Sarap. Ay. Oh my God, mga kamamaw. Salamat po. Panginoon, salamat. Sarap. Try naman natin tong isa. Actually, parang ayaw namin gamitin yung yung camping table na nandito. Parang gusto namin gamitin yung mismo mga gamit namin. Alam mo yung pakaramdam na mas ramdam mo yung pinunta mo ba dito. Parang ganun ang Siguro kung ayun, ganda Ay, sarap. Etap natin ang tatlo dito. Yan. Mamaya dito tayo bonfire, try natin. Pagising mo sa umaga, upo ka dito. Hawak mo yung baso mo, nakatingin ka sa view. Medyo lang kasi na masyado maraming puno, natakpan niya yung sightseeing nung river. Sayang ganito sa diretso sa river Kape-kape ka lang sa umaga. Kaganda naman ng pwesto, malilim. Yun ang naman niya, yun ang masasabi ko lang. Malilim siya kaya hindi ka parang makakaramdam ng init ng araw dahil maraming puno. Yun lang kaganda ng pwesto. Ito yung nabili kong lutuan. Lamesang maliit. Inassemble ko na siya before. Yan, assemble ko pa rin. Pakita ko sa inyo. Ako siya mga kamami, kahit nagugutom ako, hindi pa ako kumain. Hindi ko siya maramdaman na gutom na ako. Kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Lalo ngayon, first time natin mag-setup, di ba? Yan. So, binili ko to mga kamama. Actually, parang gusto ko lutuan. Dito ako magluluto. Dahil yung lamesa namin is plastic siya. So, syempre, pag nagano tayo ng butane, baka masunog ilalim. Ito, bakal siya. Ito yung table na nabili rin namin sa Walmart. Yan, dito kami kakain. Madali lang siyang mas maganda dito tayo kumain, magluto, dito tayo kakain sa lamesa natin. Yan, di ba? Lotion muna tayo. Pinapapak na ako. Pangontra natin na katol naman sa gabi. So ito, ihanda ko na rin tong ihawan. May ihawan dito pero syempre mas safe ako dito. Mas feeling ko safe ako dito kasi malinis siya kabago. Pwede mo naman gamitin yung mga ihawan na nandito. Pero syempre mas okay na rin to. Kasi katulad yan. Easy to set up ang ating ihawan. Ang kulit ng first camping natin parang unboxing ng mga gamit halos lahat yung alam mong ngayon mo lang gagamitin, first time gagamitin. Meron siyang sa loob. Ito may tray, stand niya, ganyan lang siya. Ayan. Ganyan lang siya. May tray na siya sa loob, which is ito yung tray niya. Ayan, saluhan ng uling. Tapos ito, yan, lalagay mo uling dyan. Tapos pasok mo lang yan dyan. Yan. Pero syempre ito baka sa lapag ko na lang ilagay. Yan lang siya. Yan ang way na itsura ng uling ng panluto natin sa uling. Pero bala ko dito rin ako magbo-bonfire. Dito na lang maglalagay ng kahoy mamayang gabi. Setup naman natin yan. So ito mga kamamaw, kakabit ko na yung assembling ko na yung butane. So ayan, baliktad. Yan. So ganito ang itsura ng ating butane. Actually parang lang to, 28 something lang sa sa Canadian Tire. So ganito ang itsura ng ating lutuan. Sakto siya sa ating nabiling lamesa.
Yan. So, parang tutorial na rin ang gagawin natin. So, iharap ko sa inyo, ayan, naka-open. So, ito yung, ano niya, kumbaga, nakabaliktad dyan pag hindi mo siya ginagamit. Pero pag gagamitin mo siya, ganyan siya. So, paano ba ikabit ang ano? Ikabit ang butane, ayan. So, ito, nakita nyo itong lock-unlock na to? Yan, lock-unlock mo siya. So, makikita mo dito na pag nilagay mo ang butane, ayan, o, pag pinasok mo siya, nakita mo itong may kanto, na may parang pingas. Kailangan ganun siya. Pag pinasok mo para sasakto siya dito. So, ngayon, ito yung pinaka-lock niya. Ilalak mo lang. Ayan. Yun, nakalock na. So, sarado mo siya. And then, ito na yung pihitan. Oh, yun na. Meron na tayong apoy. So, kung hinaan mo lang. Dito na lang ako magluluto sa may ano, sa may kahoy na lamesa. At least kasi makikita natin yung ano. Tag dito, mas maluwag siya, tsaka space siya. So, ngayon, lalabas ko na yung mga lutuan natin, oh. Bahala ko, magsasaing muna ako. Op, baba ko muna dito. So, syempre, nandito yung mga ano natin. Dala akong patis. Patis. Mantika. Actually, dalawang mantika ang dinala ko. Para sigurado. Bibili pa ako ng maraming ganito. Suka. Toyo. So, parang nagkaka-idea na kayo kung ano lulutuin ko, mga kamamaw. Pagsasaing muna tayo. Nagdala lang ako ng 5 gatang. So, dito natin siya sasaingin. Doon na lang tayo sa CR maghuhugas ng bigas, and then yung tubig na dala namin, iyon na lang ipantatakal ko dito. Yan. Kaya tatlo kalahati lang. Baka di kayanin ng laki ng kaldero. Tatlo kalahating gatang. Menu for today, adobo. So, ay parang sasabi ko kanina, yung laurel, daon ng laurel. Dala tayong sibuyas at bawang. So, yung medyo madali muna yung lulutuin natin. So, bago ako magsimulang magluto, mga kamama, papaalala ko sa hindi ako professional, hindi ako magaling magluto. Marunong lang ako magluto dahil natutulan din tayo mula nung dating tayo dito sa Canada, magugutom ka pag hindi ka marunong magluto. So, ayan, natuto ako magluto kahit paano yung mga simpleng bagay na madaling lutuin na ulam, ay natutunan ko na. So, inong lulutuin natin ngayon, adobo. Naman kayo gusto, sabi ko magluluto nga ako. Yun ang kulang namin ngayon, hindi kami nagdala ng sanggalo na tubig. So, iba pa rin talaga pag dalawa yung kumikilos na mag-aayos o mag-prepare ng mga babaunin. So, iniwanan ko muna yung tent namin. Ganun si Mrs. Ayun, busy kay Jacob eh. So, sa susunod na camping naman natin, mga kamamaw, is Saturday naman yon. So, may oras si Mrs. talaga. Day off talaga siya si Mrs. So, may oras kami at mas maaga kami pupunta para makapag-prepare din kami. So, sa kayo, titingnan nyo, halos alas 8 pa lang. Baga alas 8 na ng gabi, pero maano pa rin, maaraw pa rin. So, dito lang ako sa MCR. Babaan ako to, hugasan ko para makapagsaing na tayo. First time, kung sasaing ka, maghuhugas ka dito naman. Mukha namang maayos yung tubig. Hindi siya yung parang putyo-putyo lang na CR. Ano talaga siya, CR na maganda. So ayan, hugasan ko na yung lalagyan ko na lang ng tubig kong baon. Yung tubig ng bigas natin. Ayan, gawin ko yung tubig. So kapalan ko na lang yung mukha ko pag nabitin kami sa tubig. Meron naman kami mga kapitbahay dito. Baka makahingi naman kami. So sunod, magdadala lang talaga ako isang galon. At least diba, natututo tayo na may mga kulang pala. So takal natin is, ganito ako magsaing. So kung 3 takal, 3 kalahating takal lang kanin, yung bigas, 3 kalahati rin ng tubig na ilalagay natin. 2, 3, then di masyadong kalahati. Yan. So ngayon, unahin na natin ang sinaing. First time natin to magluluto dito.
sa ating lutuan. So ngayon, may nakalimutan ako. Meron tayong nabiling pangharang sa hangin. Ayan, kung sakaling para at least yung apoy natin ay hindi siya, yan, kumbaga makita nyo. Diba? May barrier siya. So kahit humangin siya, hindi mahanginan tong pero yung pinakailalim, yung sa pinakaapoy ay hindi siya tatamaan ng hangin. So ngayon, buksan na natin. Ayan, kahit pa paano natakpan siya. Kaya malaking bagay yung nakakapanood ka ng ng vlog eh. So, try ko nga kung dito sa mas ibabaw, mas okay. At kung mas okay yan. Yan. Mas okay siya kasi hindi siya nahihipa ng hangin. Bago pala mo na ako maghiwa, kakapalan ko muna yung mukha ko mga kamamo. Hingi tayong tubig sa sa kapitbahay. May nakita kasi akong 3 galon dun eh. Sana gising pa sila. Ito, bumili kasi akong timba. Meron tayong timba dito. Yan. Timba. So hingi tayo ng tubig nila doon. Ganda ng tubigan natin eh. Naku, yung bata natin nagutom na. Anuhan ko muna ito mga kamama yung ilaw habang nakasalang yung ating sinaing. Kahit pa paano, kumbaga hindi tayo nagsasayang ng ng bawat pagkakataon. Naantok na si Jacob. Di na yata siya makapag-bonfire. Kami na lang ni Mrs. mamaya. Pagod, kakalaro eh. Naabot kami ng ilang oras mga kamama sa pagsiset up lang ng tent at saka na itong nasa paligid namin dahil itong isa ay syempre na-excite, takbo ng takbo. Wala akong katulong, si Mrs. takbo ng takbo rin kanina pa. Tutulog na sila. Gulat siya, nagbablog ako. Oh my God, wala nang poise ako. Nawala poise ko, grabe. Okay lang yan. Camping ba naman pinuntahan mo eh? Hindi naman beauty pageant eh. What the? Oh. Yan, try nga natin, bukas natin. May battery to eh. 1, 2, 3. Charan! Ito pala yung butas pala dito ng saksakan. Dito ko papasok yung ilaw. Yon. Medyo maliwanag pa kasi kaya hindi pa na yung ilaw. Pero mamaya, lalabas na yan dyan. Makikita na natin. Yan natin yung sinaing. Wow! Sana all. Hinain na lang natin ang apoy. Ayun na. Andun na tayo sa point na mahina na. Sana po ay hindi tayo sakto lang yung tatlot kalahating gatang. Yan. Kaya naman na natin siyang ganyan. Hindi ko lang yung karne. Ang problema lang pala mga kamamaw. Dapat pala tinuko na kanina dito. Ang magiging problema natin ngayon. Maghugutom kami na ito ni Mrs. Alam na namin, sa susunod, kahit pa paano habang tumatagal, nalalaman na natin diskarte. Pero sa ngayon, nagkamali tayo na diskarte. Hindi ko nilabas ang karne. Ay, okay naman pala. Kala ko ba naman totally siya. So ngayon, mamayang gabi, alam niyo na ang mangyayari, nagdala tayong sausage. So midnight snack natin is Lays, tsaka sausage, tayo. Bonfire with ihaw-ihaw. Okay ko muna sa kaldero yung yung manok. Tapos hugasan lang natin. Medyo frozen pa siya ng konti. So, syempre, magagawa ng paraan yan. Si kamamaw pa. Yan, so gagawin ko sigurong adobo. 5 piraso lang. Yung 3, pwede rin nating ihawin mamaya. So ito, ilalabas ko lang siya para matow na siya. Kumbaga ba, konti lang yung dala namin pagkain. Hindi ibig sabihin, konti lang yung item na dala namin, pero marami siya. Marami tayong makakain. So yan. Nakakabis kasi mga kamama yung mga ganitong pagkakataon na pala, habang tayo, kwentuhan tayo ng konti. Alam mo yung kasabihan na parang narinig ko to sa mga vlogger din yung parang sinasabi nila is, nature is not just a place to visit.
it's a home. Yun. So, ibig sabihin kumbaga ba, hindi lang yung nature na to, katulad yung nagka-camping tayo, hindi lang siya para ma-experience mo lang, makapunta ka lang. Minsan kasi may mga tao talaga na katulad yan. Sa sobrang busy natin sa trabaho, halos lahat, parang toxic na lahat sa paligid, di ba? So, minsan kinakailangan nating kumawala, magpahinga, mag-reset ng isip natin para kahit paano kumbaga maging ano naman tayo, kumbaga sa ating mental health, malaking bagay din kasi yung ganito yung nagka-camping ka para ma-refresh yung utak mo, makapagpahinga na sa pansamantalang oras na masyado kang toxic sa trabaho, masyado mo laging ginagamit yung utak mo sa trabaho, kumbaga ba. Ito yung chance mo na pag nagkaroon ka ng chance, katulad nito, simple-simple lang kami ni Miss, sabi ko nga sa inyo kanina, habang nagsiset up ako, hindi ko nararamdaman yung gutom ko dahil masaya ako sa ginagawa ko, kumbaga ba, madalang mo lang gawin yung mga bagay na ganito, pero nai-enjoy mo siya, so yun ang ibig kong sabihin. Kasa muna natin. Not bad yung timbang to sa timo ko lang nabili yan panalo. Ayun, prepare na tayo ng ating lulutuin. So ayun, nakita niyo naman sa ating yung mga condiments na yan. Para kahit pa paano aesthetic. Ay ko pala yung yung sinaing natin. Nakamukha makapapasarap ang kain namin ito Panalo! Pag ako talaga nagsaing, sabi ko sa inyo, pag ako nagsaing, sigurado, may kanin pa pala ako sa bibig. Pala yung sinaing, tabi ko na dito. Buti na lang kahoy itong patungan natin. Paano ba yung tamang paghiwa ng bawang? Actually, HRM ako mga kamamo. Pero hindi talaga ako yung nahilig sa sa luto. Sa front of the house ako. Server ako. Nag-bar din ako. Pero sa pagluluto, hindi ko siya napokusan. Sabi nila pa nagkamali ka daw ng hiwa ng sibuyas. Kaya yung iba parang naluluha. So far sa ngayon, hindi naman ako naluha. So sa tama ang hiwa ko. Yan, dito ko nalagay. Bukas na natin kalan. Yan. Lagyan na natin ng bawang, sibuyas. Wow. Cooking show. Yan. Pag medyo nag-caramelize na ng salang na natin, ayan, medyo okay na siya. Salang na natin ang manok. Pag bibili ako ng isang pang-vlog na para yung pwedeng mo isabit dito. Medyo kasi yung natin, gamit natin na pang-vlog So ito lang ang way, hindi nakikita yung niluluto natin, di ba? Hindi ko mabubuhos yung manok. So sasalin ko na tong manok. Sakto na sa amin to ni Mrs. yung 5 piraso. Hop. Jacob, may relax na yung bata natin nakapwesto na. Lagay na natin ang ating sahog, daon ng laurel. Whoop! Sinusundan ako ng camera Dito na mapakita yung niluluto ko. Asin. Tapos lagyan mo ng paminta. So, haluin natin. Big. So, ngayon, lakasan na natin ang apoy. View ng Blackstrap sa gabi. Naliligo pa. Diba? So, yan ang harap namin. Ito ang campsite. Ayan. Maraming nagka-camp dun. Dami. Akala ko kami lang. Ayan na.
So ito, ay bukas may ilaw para ano. Ayan, bibigay ko yung Mike sa akin. nasa kanina. So ayun mga kamamaw, habang niluluto ko yung adobo dahil alas 10 na. Kaso nga lang may nakalimutan kami, kape yung nakalimutan namin. Kanina ko pa sinasabi yung kape. Nawala. Dapat nag-ano siya, nawala sa isip ko. So titingnan natin to. Di ko alam kung saling ang tawag dito. Kung pag ito naglihab, ibig sabihin hindi na tayo mahirapang magpaapoy. Titingnan ko muna. So hindi siya saling. So maglalagay. Saling. Yung saling kasi pag yung inanuhan mo ng apoy. Pero kailangan natin. Ito ang tutulong sa amin mga kamama. Ayan. Lumalamig na. Oo. Ito kaya kailangan na natin mag-bonfire nga. Pero init ako kasi kanina pa ako tumatakbo. Ito, mas mabilis magliyab to. O, di ba? Secret. Yan ang secret secret weapon. Alam mo, parang may gas siya, no? Oh, may fuel, may ano siya, may gasolina siya, gawa siya sa ano, parang ganun. So ngayon, ayan. Paliyab tayo ng ano, bonfire. Diba? Bonfire na. Alam mo, nagbo-bonfire na sila sa kabila. Ako sa may kahoy din dyan, pwede kang kumuha pala. Pero ito kasi binili namin eh. So kumbaga ba kasi yung size ng kahoy na to, kaya ito kinuha ko, sakto dito sa ano. Uy, may bonfire na kami. So may bonfire na kami, diba? Damihan na natin yung kahoy para hanggang mamaya tayo. Ayan, ba naman medyo... Huwag niya na akong pintasan ng itsura ko, ha? Okay lang yan. Kaya ayun yung maglalabas sa vlog. Kailangan naka-makeup yan mga kamamaw. Sobrang pagod na pagod Ayan. na ako. Diba? Ang bilis ng apoy eh. Sa inyo yung, yung lahat to, natural, lahat, walang scripted. Nag-aaway kami kanina, tapos yun, ano pa siya ng bunny. So, ayun, diba? Di, say hi. Say hi. Ayan na siya sa maid. Mamaw, parang saling nga yung kahoy. So kailangan natin kumuha ng ano, ng talagang malaki. Kumbaga ba yung kahoy na nabili ko, talagang nag-aapoy din talaga siya. Kasi hindi naman ganyan kabilis mag-apoy dapat yan eh. Ang dami ko pa naman nilagay na kahoy. So kailangan kong pumunta doon sa kuhaan ng ano, ng mga putol na kahoy. Yan ang ilalagay ko diyan. Yummy. Parang daw nilalamig ah. Di pa ako nagja-jacket eh. Ang dami pang bata na naglalaro dito. Kukuha lang ako ng kahoy. So maganda pala yung nakuha kong ano ngayon. Hindi lang siya basta-basta nagliliyab lang biglaan, pero pa nagliyab siya, ano siya, mabilis siyang mag-apoy. So at least kahit pa paano marami tayong tag dito, source of pang paano ng apoy, mabilisan. Hanggang dito banda ko nakita yun eh. Medyo malayo siya. Eh, dito ata kamamaw. Medyo malayo din ang nilakad ko. Gugutom na ako. Ang laki ng pile ng kahoy dito eh. Oh. Yun oh. Papasok tayo dito sa loob. Yun oh. Firewood. Kuha lang tayo siguro mga ilang peraso. Yung medyo maliliit. Ayun, ang dami oh. Puro kahoy lahat yan oh. Kuha na lang muna ako 4 na peraso. Malaki naman na to, marami na to. Siguro tatagal lang hanggang mamaya to. Salang ko na rin sausage mga kamamo. Pag isay na natin, walang tayong 3 sausage. Dito sa ano, gumawa kasi ako ng ano eh. Gumawa tayo ng bonfire, tapos gumawa rin ako ng ihawan. So para hindi masayang. Salang ko. Hindi ko yung tong. Iba pa rin talaga pag yung naging nasanay ka na sa campingan, mas alam mo lang gagawin mo. So ngayon, medyo nangangapa-ngapa pa tayo, kaya parang nararatel ng konti. Mga kamamaw, 11 o'clock na ng gabi, kakain pa lang kami kasi nag-shower si Mrs. Kumuha na ako ng maraming ano, lalaki ng kahoy dito. Libre yan. Kumuha na ako, medyo malayo yung pwesto eh. So kumuha na ako ng marami-rami para kahit hanggang mamaya may magagamit tayo. Mabilis magano eh.
Mabilis siyang matupok. So, para may pangontra tayo sa lamok. Ito yung ihawan natin na ano. Samba. Yan yung ihawan. Mga kamamo, kain na tayo. So, pasensya na sa lightning natin. Medyo madilim. So, ayan. Adobo natin pala nasaan. Nandun pa yung kaldero ng adobo. Ano ba yan? May mga bloopers pa tayo mga kamamaw. Pagpasensyahan nyo na po. Kain tayo mga kamamaw. Sarap! Yung isang bata ano. Patis ka. Patis. Patisili. So ayan, sinabay na namin. Imbis namin midnight snack pa sana kaming malamang magkukwento-kwento na lang kami nito mamaya, umupo kami. Pero at least diba? At least susunod. Alam na namin paano magano. Iba yung experience Sarap. Sausage na nasunog yung balat. Sarap. Sulit yung gutom. Sulit yung paghihintay. Sa pumain. Ngayon sa mga nanonood na nga lang aning oras, baka nagutom ba sa ginagawa ko. Mga mama, di pa tayo kumain. Si Jacob kasi ay umiyak na. So pansinin nyo yung paligid. Medyo hinaan ko lang ng konti yung boses ko. Halos tahimik sila lahat dito. So sabi ko kay Mrs. medyo tahimik, kalma lang tayo ng konti dahil baka mamaya mareklamo tayo kasi sobrang mapayapa. Pag pakinggan nyo ng mabuti yung yung paligid. Ayan, ang maririnig mo lang yung mga kaluskos ng dahon dahil sa hangin, yung sariwang hangin, ramdam na ramdam mo, ganun relax na relax talaga mga kamamaw. Parang feeling ko, alam mo yung safe ka na safe ka dito na kahit dito ako matulog sa labas, basta kompleto lang to yung kompleto lang tong damit ko na kung malamig man o mahangin man, syempre hamog naman ang kapalit niyan sa iyo pag pag hindi ka naka-jacket, sasakit ang katawan mo niyan kinabukasan. Pero iba yung peace of mind, iba yung kapayapaan na mararamdaman mo pag nag-camping ka. Yung tipong parang masasabi mo na na napakaswerte mo pala. Lalo pag natry mo yung mga ganitong klase na napakasimple lang ng buhay. Biruin mo yung mga nakatira sa bukid or sa mga gubat, diba? So parang more on nature lang sila, even sa mga way ng pagluluto nila. Kasi tayo lahat nandun na, di kuryente, technology, nandun na lahat sa syudad Kumbaga ba, pag tinry mo yung mga ganitong klase, may experience mo, napakaswerte pala natin, di ba? Napakaswerte natin in a way na parang sila hirap na hirap sila sa pang-araw-araw nila, or hindi naman sa totaling parang masabi bang hirap. Kumbaga ba, more on sila physical, katulad yung pag nagluluto ka, di katulad natin pag nandun tayo sa bahay ngayon, sa syudad, microwave, yung mga puro di kuryenteng appliances, samantalang sila dito kailangan nilang, alam mo yun, di ba? Kung wala silang phosphor or something, gagawa sila ng way para makagawa sila ng friction di ba? Makagawa sila ng apoy, kung magluluto sila, magpapabaga sila, puputol sila ng punong kahoy para makapagpabaga ng apoy, para makapagluto. Samantalang tayo, pindot-pindot lang di ba? So, try nyo mag-camping mga kamama. Ang sarap sa pakaramdam. Ayan. Pag kasi nagsa-cellphone tayong dalawa, baka sabihin, nag-camping pa kayo, di sana nag-stand kayo sa bahay. Tinatry kong yung cellphone, sana yung video. Sabi na mga kamamaw, see you tomorrow.
Nagilahos naman na si Mrs. Ako muna naiwan at si Jacob baka biglang magising. Napasarap ang tulog ni Jacob Siya na natulog hanggang ngayon, siya pa yung tulog. Mising na kami ni Mrs. ng maaga para kahit paano. Kasi ang out namin is, dahil ba kami mga muta-muta pa ako. Ang out namin is 12 o'clock, kala naka-check out na kami dito dahil like mga 2 o'clock padating naman yung papalit sa amin. So inas ko na yung kahapon kung pwede kami mag-extend, kaso nga lang meron talaga nakabook din for the other day, kaya 12 o'clock alis na kami. So mahaba pang oras namin, 7 o'clock pa lang. Lamig. Experience ko lang ngayon mga kamama dahil nga ngayon na tayo nakapag-camping. Actually nakatulog ako, naka-short, naka-t-shirt lang, pero may blanket naman ako. So it means kahit pa paano na-survive ko yung ganitong klaseng hamog na naka-t-shirt lang ako. Hindi dahil sa tiniis ko, ibig sabihin kinaya pa rin nakatawan ko, pero malamig pa rin talaga. Pero kung mas natulog siguro ako naka-jacket, mas naging komportable rin ang pagtulog ko. So ngayon is June, yung pakaramdam mo sa gabi pag matutulog ka, wala tayong dalang heater, kinaya pa rin natin. So okay siya. So at least kahit pa paano may idea yung mga nanonood na pag ganito kahit hindi na magdala ng heater, bakit ko ba sinasabi? Para at least kung kayo naman ang mag-camping ng ganitong panahon o ganitong buwan, ay alam nyo na yung gagawin nyo. Siyempre, katulad ko, by experience, katulad may mga bagay tayong kulang na hindi natin nadala, at sa susunod dadali natin. Number 1 pang hindi namin nadala, kape. Hindi kami nakapagdala ng kape. So ngayon, iinom kami ng malamig na drinks kasabay ng aming breakfast. So yung breakfast natin for today, luto tayo ng spam egg. Nintay ko lang yung kawali. Nugasan kasi kagabi din na and then tinapay. Tapos pineapple juice. At tubig. Yan ang marami kaming stock. Sayang pa naman, mayroon pa naman tayo dito takoring maliit magamit sana nating pampapakulo kaso wala tayong kape. Okay lang yan. Sa susunod, alam na natin ang mga dadali nating nakulangan tayo. Lamos na muna ako. Medyo sumasakit yung mata ko. Kasi kailangan talaga inugasan ko ito pag nagising tayo sa umaga. Ayan, tara, luto na tayo. Hindi ko pa nadala yung towel ko. Yan, may special marinated pala siya chicken. So, para kay Jacob to. Lutuin na rin, unahin na natin. Gising na yung bata. Good morning! Ay, may sumpong pa. Luluto ko yung chicken mo. Sarap na tulog May natirang dalawang kahoy, pang natin, pang bonfire kagabi. So okay lang pala yung Run! Run! Let's go, marching.
Jump. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Run. Run. Birds. Ay, birds. Ay, baby birds. Oh no, baby birds. Bye. Yan, add ko lang mga kamamo. Alam mo yung mga simpleng bagay katulad nito, yung tinapay. Hindi natin nainit. Para alam mo yung pakaramdam na kahit hindi mo siya ininit, pero kung nandito ka sa camping, ma-appreciate mo. Mararamdaman mo yung daman ng mga kagat-kagat ng tinapay mo. Kasi usual, pag nag-ano ko ng tinapay, naka-toasted yun. Ngayon, kahit malamig, yung tinapay, wala kang kape, naka soft drinks ka lang. Alam, naano mo siya? Appreciate mo. Tsaka parang na-enjoy mo siya kahit na merong, excuse me, parang kulang dun sa mga setup natin sa camping. Pero yung pakaramdam mo na nandito ka, iba. Iba kaya kayo sa mga hindi pa nakapag-try mag-camping, lalo na dito sa Canada, itry nyo. Panalo. And bala ko medyo maaga pa, 9:30 pa lang. Baka maglikpit na ako. Dahil hindi naman natin gagamitin na yung tent natin. At tayo mamamasyal-masyal lang dito para atas yung natirang oras, mag-ikot-ikot na lang. At kahit papano, kumbaga ba relax na lang tayo. So good to be here. So, lalagay ko muna lahat ng mga gamit namin dito sa sa lamesa para at least malalaman ko kung saan nakalagay o saan ilalagay yung mga dapat na magkakasama.
Mama, natapos ko na. So, ikot-ikot lang muna ako dito sa paligid. Check natin kung may natira tayong kalat. Actually, pwede ba akong mag-stay hanggang anong oras namin gustuin. Basta, alis lang kami sa pwestong ito, pero may parking spot doon sa may banda doon. Kung gusto pa namin tumambay ni Miss, kasi bala ko mag-swimming kami ni Jacob. Swimming kami doon bago kami umuwi. So, tatapon ko naman yung mga kalat and then lilinisin ko yung nag-iisa nating yung ihawan. Time check. 11 o'clock. So, papark ko muna yung sasakyan doon para kahit paano makapag-swimming kami ni Jacob. Nagtampisaw lang kami sa tubig ni Jacob. Ayaw niya maligo, tsaka medyo malamig. Baka talagang kaya natatakot din tumapak sa tubig dahil malamig nga. So, maya-mayang konti, uwi na kami. And then, syempre, konting review about dito sa lugar na to. So, masasabi ko dito sa lugar na to, sa Blackstrap Provincial Park, hindi siya malamok. Hindi siya totaling malamok na to the point na kinakagat ka. So, hindi siya. Basta may dala ka lang ng mosquito repellent. And then, yung bonfire mo sa gabi, magbukas ka lang ng bonfire mo, makakatulong yun. Talagang hindi ka lalamukin. So, magandang paligid, makulimlim. Ang panahon nung time na nagpunta kami dito ng hapon. And then, malilim siya dahil marami siyang puno sa paligid. Malinis ang lugar, kaya ako nahiya ako na hindi ko siya linisin bago kami umalis. And then, ano pa ba masasabi natin? Tahimik. So, halos parang kami lang nagsasalita nung gabi. Talagang tahimik sila na like around 10:30. Parang halos tulog na sila lahat kasi natulog kami ni Mrs. Nasa 12 o'clock na mahigit eh. Dahil nga late na kami dumating. So, ang masasabi ko sa aming first camping, job well done. So, ayan, kita-kita tayo sa Danielson Provincial Park in 2 weeks. So, every 2 weeks ang ating camping vlog. So maraming salamat mga kamamaw. Salamat sa mga nakatapos hanggang dito sa dulo. Alam ko napakahaba ng vlog dahil mabibitin kayo kung iigsihan ko. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.